Sa mga hindi nakakaalam, ang mga uwak ay mas matalino pa kaysa sa inaakala natin. Ang nilalang na ito ay kayang magbilang, gumamit ng iba't ibang mga kasangkapan at lutasin ang mga problemang hirap gawin ng ibang mga hayop. Bukod pa, mayroon din silang napakagandang memorya at nakakagawa rin sila ng plano para sa hinaharap at naiintindihan din nila kung paano nagkakaroon ng resulta ang isang pangyayari. At ang pinakamalupit pa ay kaya rin nilang hulaan kung ano ang posibleng mangyari bago pa ito mangyari. At ilan pa lang yan sa napakaraming kakaibang katangian ng mga uwak. Sa video na ito, mas pag-aaralan pa natin ng lubos ang mga kakaibang features at kakayahan ng uwak at sasagutin din natin dito kung paano nila ito ginagawa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa nakalipas na mga taon, sunod-sunod ang mga pag-aaral na nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan tungkol sa kanilang talino. Habang mas pinag-aaralan sila ng mga scientists, mas lumalabas na maraming tao ang minamaliit ang isa sa pinakamatalinong nilalang sa mundo. Sa katunayan, matagal nang napapansin ng ibang mga tao na kakaiba ang talino ng mga uwak. At hindi lang ito tungkol sa karaniwang uwak na alam natin. Kasama rito ang buong pamilya ng mga ibong kilala bilang corvids, mga raven, magpie, jay, rook, jackdaw at marami pang iba. Sa kabuuan, may humigit kumulang 130 species na kabilang sa grupong ito. Ganun pa man, libo-libong taon na itong napapansin ng mga tao. Noong panahon pa ng sinaunang Greece pa nga, may isang tanyag na manunulat ng mga fable na nagngangalang Aesop. Nabuhay siya nung humigit kumulang 600 BC at ang isa sa kanyang pinakasikat na kwento ay tungkol mismo sa isang uwak. Ang pamagat nito ay The Crow and the Pitcher. Sa kwento, may isang uhaw na uwak na nakakita ng sisidlang may tubig. Ngunit kakaunti lamang ang laman nito kaya hindi maabot ng kanyang tuka ang tubig sa loob. Sinubukan niyang igalaw ang sisidlan, ngunit hindi niya ito maitulak o maitagilid. Kaya nakaisip siya ng paraan. Isa-isang naghagis ang uwak ng maliliit na bato sa loob ng sisidlan. Habang dumarami ang mga bato, at dahil dito unti-unting tumataas ang tubig hanggang sa maabot niya ito at makainom. Sa loob ng mahigit 2,600 years, itinuring lamang ng marami ang kwentong iyon bilang isang simpleng kwento. Pero noong August 2009, may mga scientist na nagpasyang subukan kung posible bang gawin ng totoong uwak ang parehong bagay. At ang resulta, eksaktong ganun nga ang ginawa nila. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Current Biology, ipinakita na ang mga rook, isang malapit na kamag-anak ng uwak, ay kusang naghuhulog ng mga bato sa sisidlang may tubig upang mapataas ang level nito at makuha ang pagkain. Pero hindi pa roon nagtapos ang eksperimento. Nais din malaman ng mga researcher kung gaano talaga katalino ang mga ibong ito. Kaya ginawa nilang mas mahirap ang mga pagsubok. Sa isang eksperimento, 2 sisidlan ang inilagay sa harap ng isang New Caledonian crow. Parehong may pagkain sa ibabaw. Pareho rin ang taas ng pagkain, ngunit may malaking pagkakaiba. Ang isang sisidlan ay puno ng tubig habang ang isa naman ay puno ng buhangin. Kung simpleng paghahagis lang ng bato, ang alam ng uwak dapat sana ay pareho nitong subukan ang 2 sisidlan. Pero hindi. Diretso itong pumunta sa sisidlang may tubig. Hindi man lang nito sinayang ang oras sa sisidlang may buhangin. Parang alam na agad nito na hindi tataas ang laman ng buhangin kahit maghulog pa ito ng maraming bato. At dito lalo pang namangha ang mga scientist. Nagdesisyon silang gawing mas komplikado pa ang pagsubok. Sa pagkakataong ito, binigyan nila ang uwak ng mga puting piraso ng material na magkakapareho ang laki. Ngunit may isang problema, ang ilan ay mabigat, ang ilan naman ay magaan. Habang pinapanood nila ang ibon, may kakaibang nangyari. Kinukuha ng uwak ang isang piraso gamit ang kanyang tuka, para bang sinusukat muna nito ang bigat. Kapag mabigat ang hawak nito, ihahagis niya ito sa tubig. Kapag magaan naman, basta na lang niya itong itinatapon sa gilid at kukuha ng iba. Paulit-ulit niya itong ginawa. Parang naiintindihan niya na ang mabigat na bagay ay lulubog at mas mabilis magpapataas sa level ng tubig. Samantalang ang magaan ay hindi gaanong makakatulong. Hindi ito simpleng instinct lamang. Kailangan munang suriin ng uwak ang bagay na hawak niya. Timbangin ito sa kanyang isipan at magpasya kung magiging kapaki-pakinabang ba ito sa kanyang layunin. At para sa mga scientist, napakahirap ipaliwanag ang ganitong klase ng pag-uugali kung walang mataas na antas ng pag-unawa at problem-solving ability. Ngunit hindi pa rin nakontento ang mga researcher. Patuloy nilang binago ang mga kondisyon ng eksperimento. May mga sisidlang mas malapad naman ang ginawa nila. May mas makitid, may iba-ibang taas ng tubig. May iba't ibang uri ng materyales na maaaring gamitin. Sa bawat bagong hamon, iisang bagay ang paulit-ulit na nangyari. Mabilis na naaabot ng New Caledonian Crow ang tamang solusyon. Minsan ay kailangan nitong mag-isip ng ilang segundo.
Pero may mga pagkakataon ding parang agad nitong naintindihan ang problema sa unang tingin pa lamang. At habang dumarami ang ganitong mga eksperimento, lalong nagiging malinaw ang isang bagay. Ang utak ng uwak ay maaring maliit kumpara sa tao. Pero pagdating sa pag-iisip, paglutas ng problema at pag-unawa sa mundo sa paligid nito, isa ito sa pinakamahuhusay na nilalang na natuklasan ng siyensya. Ganun pa man. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga scientist. Sa puntong iyon, nagpasya silang gumawa ng eksperimento na talagang magpapahirap sa uwak. Para bang binibigyan nila ito ng isang napakahirap na exam. 3 sisidlang may tubig ang inilagay sa harap nito. Ang nasa gitna ang pinakakitid. Doon nakalutang ang masarap na pagkain na gustong makuha ng uwak. Ngunit may problema. Masyadong mababa ang tubig kaya hindi ito maabot ng kanyang tuka. Sa tabi naman ay may mga bato. Ngunit sinadya ng mga researcher na piliin ang laki ng mga ito upang hindi magkasya sa makitid na sisidlang nasa gitna. Sa halip kasya lamang ang mga ito sa 2 sisidlang nasa magkabilang gilid. May dahilan kung bakit nila ginawa iyon. Sa ilalim ng mesa, lihim nilang pinagdugtong ang sisidlang nasa gitna at ang sisidlang nasa kanan gamit ang isang tubo. Ang sisidlang nasa kaliwa naman ay hiwalay at walang koneksyon sa iba. Ibig sabihin, kapag naghagis ng bato sa sisidlang nasa kanan, tataas ang tubig hindi lamang doon kundi pati sa sisidlang nasa gitna kung saan naroon ang pagkain. Pero kung sa kaliwang sisidlan naman ihuhulog ang bato, walang mangyayari sa tubig sa gitna. Ngayon mas mahirap na ang problema. Hindi sapat ang basta paghagis lang ng bato. Kailangan munang maunawaan ng uwak kung aling sisidlan ang may epekto at alin ang wala. Sa madaling salita, kailangan itong maintindihan ang relasyon ng sanhi at resulta. Sa una sinubukan ng uwak ang iba't ibang paraan. Pero matapos ang ilang pagsubok, tila may napagtanto ito. Diretso na nitong inihuhulog ang mga bato sa tamang sisidlan. Ang sisidlang konektado sa gitna. At sa bawat batong nahuhulog, unti-unting tumataas ang tubig hanggang sa maabot nito ang pagkain. Para bang naipasa ng uwak ang isang simpleng pagsusulit tungkol sa isang mahalagang prinsipyo sa physics. Siyempre hindi naman ito nag-aral sa paaralan, pero ang ipinakita nitong pag-unawa ay kahanga-hanga. Ngayon, para mas maintindihan natin ito, balikan natin ang kwento ni Archimedes. Ayon sa alamat, isang araw habang naliligo ang sinaunang Greek scientist at engineer na si Archimedes, may napansin siyang kakaiba. Habang lumulubog ang kanyang katawan sa tubig, may katumbas na dami ng tubig na umaangat o natataboy palabas. Doon niya naisip ang isang mahalagang prinsipyo sa science. Ang dami ng tubig na natataboy ay katumbas ng dami ng bagay na inilubog sa tubig. Dahil sa sobrang excitement, ayon sa kwento tumakbo pa raw siya habang sumisigaw ng Eureka. Ang ibig sabihin nito ng salitang ito ay nakita ko na sa kabila nito. At kung pagbabatayan natin ang mga eksperimento, mukhang hindi nalalayo ang mga uwak sa pag-unawang yun. Baka nga matagal na nilang alam ang prinsipyong iyon sa sarili nilang paraan, lalo na ang mga New Caledonian Crow na itinuturing na ilan sa pinakamatalinong miyembro ng pamilya ng mga uwak. At kung hindi ka pa rin gaanong humanga sa mga eksperimento tungkol sa tubig, magugulat ka sa mga susunod pang eksperimento. Dito mas lalo pang magiging nakakagulat ang mga susunod na natuklasan. Sa loob ng maraming taon, pinag-aaralan na ng mga scientist ang mga great apes. Kaya sa panahon ngayon, hindi na gaanong nakakagulat kapag may nakikita tayong unggoy na gumagamit ng patpat para maabot ang pagkain. Pero isipin mo ito, paano kung ang unggoy ang gumawa mismo ng kanyang sariling kagamitan? Medyo nakakagulat ito. At yan mismo ang eksaktong ginagawa ng ilang uwak. Isa sa mga dahilan kung bakit napakataas ng tingin ng mga scientist sa New Caledonian Crow ay ang kanilang kakayahang gumawa at gumamit ng sariling mga kasangkapan. At minsan, pati ang mga eksperto ay napapakamot ng ulo sa galing nila. At ito na nga ang nangyari. Noong 2002, may mga behavioral scientists mula sa University of Oxford na nagmasid sa isang New Caledonian Crow na pinangalanan nilang Betty. Ang sumunod na nangyari ay naging isa sa mga pinakasikat na video tungkol sa animal intelligence. Sa eksperimento may maliit na lalagyan ng pagkain na inilagay sa loob ng isang mahabang tubo. Nakikita ni Betty ang pagkain ngunit hindi niya ito maabot dahil masyadong mahaba ang tubo. Binigyan siya ng isang maikling piraso ng kawad. Sa una paulit-ulit niyang sinubukang abutin ang pagkain gamit iyon ngunit nabigo siya. Pagkatapos ay tila may pumasok na ideya sa kanyang isip. Gamit ang kanyang tuka, binaluktot niya ang kawad hanggang sa maging hugis kawit. Nang mabuo ito, madali na niyang nahila palabas ang lalagyan ng pagkain. At ang mas nakakagulat pa rito, hindi ito aksidente. Sa 9 out of 10 na sumunod na pagsubok, inulit niya ang parehong pamamaraan.
Dahil dito kinilala si Betty bilang isa sa mga pinakakahangahangang ibon na pinag-aralan ng mga scientist. Ngunit para sa mga researcher, simula pa lamang iyon. Muli nilang pinahirap ang eksperimento. Sa pagkakataong ito, kailangan munang gamitin ng uwak ang isang maikling patpat upang makuha ang mas mahabang patpat. At saka lamang niya magagamit ang mahabang patpat para makuha ang pagkain. Parang dalawang problemang kailangang lutasin bago makuha ang gantimpala. Pero walang naging problema kay Betty. Mabilis niyang naunawaan ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang at nakuha ang pagkain. Habang tumatagal, lalo pang naging komplikado ang mga eksperimento. Ngunit paulit-ulit na ipinakita ng mga New Caledonian Crow ang kanilang kahangahangang kakayahan sa pag-iisip. At may isang pag-aaral na talagang nagpaiikot pa sa isip ng mga scientist. Sina Alice Auersperg mula sa University of Vienna at Alex Katselnik mula sa University of Oxford ay nagsagawa ng serye ng mga eksperimento upang malaman kung kaya bang bumuo ng mga kasangkapan ng mga uwak mula sa magkakahiwalay na piyesa. 8 New Caledonian Crow ang sumali sa pagsubok. Sa una, binigyan sila ng mahahabang patpat na maaari nilang gamitin para maabot ang pagkain sa loob ng isang lalagyan. Madali nilang nagawa ang gawain. Lahat ng 8 uwak ay matagumpay na nakakuha ng pagkain. Pagkatapos nito, binago ng mga scientist ang sitwasyon. Inalis nila ang mahahabang patpat. Ang natira na lamang ay maiikling piraso na walang silbi kung gagamitin ng magkahiwalay. Ngunit may isang mahalagang detalye. Maaring pagsamahin ang mga ito upang makabuo ng isang mas mahabang patpat. May mga pirasong mas makitid at may mga pirasong mas malapad. Kapag isinaksak ang makitid sa malapad, mabubuo ang isang mahabang kagamitan. Nakakagulat, 4 sa 8 uwak ang agad na nakaisip ng solusyon kahit walang nagturo sa kanila. Pinagdikit nila ang mga piraso, gumawa ng mas mahabang patpat at nakuha ang pagkain. Pero hindi pa rin doon nagtapos ang hamon. Mas pinahirap pa ito ng mga researcher. Sa bagong bersyon ng eksperimento, hindi na maaring direktang pagdugtungin ng mga patpat. Kailangan pa nilang gumamit ng espesyal na connector o adapter upang mabuo ang tamang kagamitan. At dito lumitaw ang isang tunay na henyo sa grupo. Matapos suriin ang mga bagay sa harap nito, naunawaan ng uwak kung para saan ang mga adapter. Hindi lamang ito nakagawa ng mahabang patpat mula sa 3 bahagi. Nagawa pa nitong bumuo ng isang mas mahabang kagamitan gamit ang 4 na magkakahiwalay na piraso. Para sa maraming scientists, ito ay isa sa pinakamalakas na ebidensya na ang mga uwak ay hindi lamang sumusunod sa instinct, nagpaplano sila at nag-a-analyze sila. At hindi pa dyan nagtatapos. Noong unang panahon pa, naniniwala ang mga scientist na tao lamang ang kayang gumawa ng mga kasangkapan o tools. Pagkatapos natuklasan nilang kaya rin pala itong gawin ng mga chimpanzee. Kalaunan, inisip nila na tao at chimpanzee lamang ang may kakayahang bumuo ng mas komplikadong kagamitan mula sa magkakahiwalay na bahagi. Pero ngayon, kasama na sa listahang iyon ang mga uwak. Isipin mo ito. Ang isang ibon ay kayang pagsamahin ng iba't ibang piraso upang makagawa ng isang gumaganang kagamitan para maabot ang kanyang layunin. Para itong isang unggoy na kusang gumawa ng maliit na upuan gamit ang martilyo at mga pako kahit walang nagturo sa kanya kung paano. Sa kabila nito, habang mas pinag-aaralan sila ng mga scientists, mas marami pang nakakagulat na katotohanan ang lumalabas. Ngunit bago natin tuklasin ng mga iyon, kailangan muna nating sagutin kung bakit halos hindi pinansin ng siyensya ang isa sa pinakamatalinong uri ng hayop sa ating planeta. Sa loob ng maraming dekada, napapansin na ng mga tao na kakaiba ang ugali ng mga uwak. Mas mabilis silang matuto, mas mahusay silang lumutas ng problema, at madalas silang gumawa ng mga bagay na hindi karaniwang ginagawa ng ibang ibon. Pero sa kabila ng lahat ng obserbasyong iyon, matagal pa ring tumanggi ang maraming scientist na tawaging matalino ang mga ito. May dahilan kung bakit. Sa loob ng mahabang panahon, ang pag-aaral tungkol sa pag-iisip at intelligence ay nakatuon halos lahat sa tao. Pagkatapos ay sa mga primate dahil sinasabi ng iba na sila ang pinakamalapit nating kamag-anak sa animal kingdom. At kalaunan ay sa iba pang mammal. May isang bagay kasi na pare-pareho nating tinataglay. At ito ang neocortex. Ang neocortex ay bahagi ng utak na matagal nang itinuturing na sentro ng mas mataas na pag-iisip, pagkatuto, pagpapasya at paglutas ng problema. Sa madaling salita, ito ang bahagi ng utak na matagal na nating iniuugnay sa intelligence. Pero may isang problema. Walang neocortex ang mga ibon. Hindi ito dahil kulang sila sa pag-unlad. Hindi rin dahil mas primitive sila. Talagang wala lamang silang ganitong bahagi ng utak. Dahil dito naging matibay ang paniniwala ng mga scientist noon. Kung walang neocortex, walang tunay na pag-iisip. Kung walang neocortex, puro instinct lamang ang lahat ng kilos ng isang hayop. At dahil sa paniniwalang yon,
Halos isinara na nila ang usapan tungkol sa intelligence ng mga ibon bago pa man ito lubusang maimbestigahan. Para sa marami, simpleng instinct lang ang lahat ng ginagawa ng mga uwak. Pero habang patuloy na sinusuri ang kanilang pag-uugali, lalong humirap paniwalaan ang paliwanag na yon. Dumarami ang mga kaso ng nakakagulat na problem solving. Dumarami ang mga obserbasyon ng paggamit ng tools. At parami ang ebidensyang nagpapakita na may mas malalim na nangyayari sa loob ng kanilang maliit na utak. Hanggang sa dumating ang mga laboratory experiments na hindi na maaring baliwalain. At ang resulta, lumabas na ang ilang miyembro ng pamilya ng mga uwak ay hindi lamang nakakasabay sa maraming mammal pagdating sa intelligence. Nalalampasan pa nila ang karamihan sa mga ito. Pag-isipan mo ito. Kaya mo bang isipin ang isang daga na gumagawa ng mga komplikadong tools tulad ng ginagawa ng uwak? Paano naman ang isang aso? Kahit ang maraming aso ay hindi kayang gawin ang ilan sa mga problem-solving task na nalulutas ng mga uwak. Dahil dito napilitan ang mga scientist na baguhin ang kanilang pananaw. May tatlong katotohanang hindi na nila maitatanggi. Una, walang neocortex ang mga ibon. Pangalawa, sa mga mammal ang neocortex ay mahalaga sa intelligence. At pangatlo, may intelligence ang mga ibon, lalo na ang pamilya ng mga uwak. Kung gayon, iisa lamang ang lohikal na konklusyon. Iba ang disenyo ng utak ng mga ibon kumpara sa mga mammal. Hindi nila kailangan ng neocortex upang maging matalino. May sarili silang paraan. At dito nagsimula ang isa sa pinakamalalaking pagbabago sa pag-aaral ng animal intelligence. Nang magkaroon ang mga scientist ng mas modernong teknolohiya tulad ng brain imaging at tomography, nagawa nilang obserbahan ng aktibidad ng utak ng mga ibon nang hindi kinakailangang buksan ang kanilang bungo. At doon nila natuklasan ng isang nakakagulat na lihim. Ang utak ng mga uwak ay parang maliit na supercomputer. Una sa lahat, mas maliit ang kanilang mga neuron. Dahil dito, mas marami silang neuron na kasya sa parehong espasyo. Pangalawa, napakasiksik ng pagkakaayos ng mga neuron sa kanilang utak. Mas maraming nerve cells ang nakalagay sa mas maliit na lugar. At hindi pa dyan nagtatapos. Natuklasan ng mga scientist mula sa Charles University, kasama ang mga researcher mula sa University of Vienna at Vanderbilt University na ang density ng neurons sa mga uwak at loro ay halos 2 beses na mas mataas kaysa sa mga unggoy. At umaabot pa sa 4 na beses kumpara sa mga daga. May isa pang mahalagang detalye. Bukod sa pagiging maliit at siksik, mas marami ring koneksyon ang kanilang mga neuron sa isa't isa. Ibig sabihin, mas mabilis ang pagpapalitan ng impormasyon sa loob ng utak. At kapag pinagsama-sama ang lahat ng katangiang ito, nabubuo ang isang napaka-epektibong sistema ng pagproseso ng impormasyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagagawa ng mga uwak ang mga bagay na dati ay inakala nating para lamang sa mga primate. At minsan, medyo nakakatakot isipin kung gaano sila katalino. Halimbawa, paano kung sabihin naming may mga uwak na kayang gumamit ng vending machine? Oo, tama ang narinig mo. May mga uwak na natutong gumamit ng makina para makakuha ng gantimpala. At hindi ito basta simpleng trick lamang. Isa itong eksperimento na ginawa upang masukat kung gaano kabilis matuto ang mga ibong ito ng isang bagay na hindi nila kailanman nakita sa kalikasan. Si Sarah Gelbert mula sa University of Cambridge ang bumuo ng pagsubok na ito. Ang layunin niya ay simple. Gusto niyang malaman kung gaano kabilis matututo ang mga uwak kapag hinarap sa isang ganap na bagong sitwasyon. At ang naging resulta ay isa na namang patunay na maaaring mas matalino ang mga uwak kaysa sa inaakala natin. Ito ang ginawa nila. Gumawa sila ng gawain na halos imposibleng maiugnay sa normal na buhay ng isang ibon. Ang napili nilang material, papel. Sa kalikasan, walang dahilan para gumamit ng papel ang isang uwak para makahanap ng pagkain. Kaya kung malulutas nila ang problemang ito, ibig sabihin ay tunay silang nag-iisip at hindi lamang umaasa sa instinct o dating karanasan. Para sa eksperimento, gumawa ang mga researcher ng isang simpleng vending machine para sa mga ibon. Ganito ang mekanismo nito. Kapag may ipinasok na piraso ng papel sa isang maliit na slot, lalabas bilang gantimpala ang isang piraso ng karne. Sa umpisa, ipinakita muna sa mga uwak kung paano ito gumagana. Hindi nagtagal, mabilis nilang naintindihan ang sistema. Natutunan nilang ang papel ay parang bayad at ang karne naman ang kapalit na gantimpala. Pero syempre, hindi pa rin nakontento ang mga scientists. Pinahirap nila muli ang pagsubok. Sa pagkakataong ito, binigyan nila ang mga uwak ng malalaking papel na hindi kasya sa slot ng vending machine. Para makuha ang pagkain, kailangan muna nilang malaman kung paano ito gagawing kasya. At nakakagulat ang nangyari. Ayon kay Sarah Gelbert, halos kalahati ng mga sinubukang uwak ang kusang nakaisip na punitin ng papel sa mas maliliit na bahagi. Walang nagturo sa kanila. Walang nagpakita ng halimbawa.
Sila mismo ang nakaisip ng solusyon. Pero hindi pa iyon ang pinakaastig na bahagi. Nais malaman ng mga researcher kung kaya bang tandaan ng mga uwak ang tamang sukat ng papel kahit wala silang gabay. Kaya bawat isa sa 8 uwak ay binigyan ng sariling vending machine. Ang bawat makina ay tumatanggap lamang ng papel na may partikular na laki. Kapag mali ang sukat, walang gantimpala. Kapag tama, may karne. At ang mas nakakagulat, walang sample o template na ipinakita sa mga ibon. Kailangan nilang tandaan sa memorya ang eksaktong laki ng papel na kailangan para sa sarili nilang makina. Pagkatapos ay sila mismo ang gagawa nito at nagtagumpay sila. Naalala nila ang tamang sukat at nakagawa sila ng papel na eksaktong kailangan upang makuha ang kanilang gantimpala. Kung tutuusin, parang natutunan nilang gumamit ng isang simpleng uri ng pera. At dahil dito, may naisip na bagong tanong ang mga scientists. Kung kaya nilang maunawaan ang konsepto ng isang token na ipinapalit sa pagkain, kaya nilang magbilang? Mukhang biro ang tanong, pero seryoso itong sinubukan ng mga researcher. Sa University of Tübingen, nagpasya sina Helen Dietz at Andreas Nieder na alamin kung talagang marunong magbilang ang mga uwak. Para maging sigurado sa resulta, nilagyan nila ng espesyal na neural sensors ang 2 uwak upang masubaybayan ang aktibidad ng kanilang utak habang ginagawa ang eksperimento. Pagkatapos ay tinuruan nila ang mga ibon ng isang simpleng laro sa screen. Sa unang screen may lalabas na 1 hanggang 5 itim na tuldok sa loob ng kulay abong bilog. Pagkaraan ng ilang sandali, mawawala ito. Pagkatapos ay may lalabas na panibagong larawan. Kapag pareho ang bilang ng mga tuldok sa unang larawan, dapat tukain ng uwak ang screen. Kapag tama ang sagot, may gantimpala. Ngayon may isang mahalagang detalye rito. Hindi sila pinapakitaan ng mga numerong 1, 2, 3, 4 o 5. Puro mga tuldok lamang. At sa bawat pagsubok, iba-iba rin ang laki at posisyon ng mga tuldok upang hindi nila makilala ang larawan sa pamamagitan lamang ng hugis nito. Sa madaling salita, kailangan talaga nilang bilangin at ang naging resulta ay nakakagulat. Sa humigit kumulang 75% ng mga pagkakataon, tama ang sagot ng mga uwak. Napakalayo nito sa simpleng paghula na may 50-50 chance lamang. Mas madalas silang magkamali kapag 4 o 5 na ang bilang ng mga tuldok. Habang mas dumarami ang kailangang bilangin, mas nahihirapan sila. At para sa mga scientists, isa itong mahalagang palatandaan na tunay silang nagbibilang at hindi basta naghuhula. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang kamanghamanghang bagay na natuklasan. Sinusubaybayan ng mga sensor ang aktibidad ng humigit kumulang 500 neurons sa utak ng mga ibon at lumabas na halos 100 sa mga neuron na ito ang nagbabago ng aktibidad depende sa dami ng tuldok na nakikita ng uwak. May mga neuron na tila espesyal para sa bilang na isa. May iba naman na mas aktibo kapag 2 o higit pa ang binibilang. Parang may sariling counting system ang kanilang utak. Mas nakakagulat pa, ang paraan ng paggana ng mga neuron na ito ay kahawig ng mga proseso na nakikita rin sa utak ng mga primate. At tandaan natin, magkaiba ang disenyo ng utak ng mga ibon at unggoy. Pero sa kabila nito, pareho silang nakabuo ng paraan para maunawaan ang mga numero. At kung akala mo ay iyon na ang pinakakahangahangang bahagi, maghintay ka. Dahil ang susunod na eksperimento ay tumama mismo sa isang kakayahang matagal ng inakala ng mga scientist na para lamang sa tao. Ang tawag dito ay recursion. Kung isa kang software engineer o linguist, malamang pamilyar ka sa terminong ito. Pero para mas madali itong maintindihan, isipin natin ang isang simpleng pangungusap. Halimbawa, sinabi ni Catherine kay John na kinain ni Susan ang ice cream na binili niya. Sa pangungusap na ito, may ideyang nakapaloob sa loob ng isa pang ideya. At sa loob nito ay may isa na namang mas maliit na koneksyon. Ito ang simpleng halimbawa ng recursion. Ang kakayahang maintindihan ang magkakapatong na impormasyon at sundan kung sino ang gumagawa ng alin. Napakahalaga nito sa mga wika ng tao. Kung wala ito, magiging napakahirap gumawa ng mahahabang pangungusap at komplikadong ideya. Pero kahit mga tao ay may limitasyon dito. Kapag masyadong mahaba at masyadong maraming magkakapatong na detalye ang isang pangungusap, nalilito rin tayo. Kaya nga minsan kailangan nating ulitin ang pagbabasa ng mahihirap na talata upang maintindihan ang kahulugan. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala ang mga scientist na tanging tao lamang ang may kakayahang makaunawa ng recursion. Pinaniniwalaan nilang kulang ang memory at processing power ng ibang hayop para gawin ito. Ngunit nagbago ang lahat noong 2020. Sa isang serye ng mga eksperimento, natuklasan ng mga American biologists na hindi lamang tao ang may kakayahang maunawaan ang simpleng anyo ng recursion. Sinubukan nila ito sa mga unggoy. Siyempre, hindi sila binigyan ng mahahabang pangungusap tungkol kina Catherine, John at Susan.
Sa halip gumamit sila ng mas simpleng simbolo, iba't ibang uri ng brackets. Ang mga test subject ay kailangang ayusin ang mga bracket sa tamang pagkakasunod-sunod upang makakuha ng gantimpala. Para itong pinakasimpleng bersyon ng recursion na maaring gawin sa isang eksperimento. Madaling nalutas ito ng mga matatandang tao. Ngunit ang mga batang nasa paligid ng 3 hanggang 4 years old ay nagkakamali sa halos kalahati ng mga pagsubok at dito naging mas kawili-wili ang resulta. Ang mga adult monkey ay nakakuha ng halos kaparehong performance ng mga batang yun. Bagamat mas matagal nilang natutunan ang mga patakaran ng laro, ipinakita nila na kaya rin nilang maunawaan ang pangunahing konsepto ng recursion. At sa puntong ito nagsimulang magtanong ang mga scientists kung kaya ito ng mga unggoy, posible rin kaya itong gawin ng mga uwak.